Tambay Cup ni Pio Balbuena. Balbuena ba? Balbuena. Anyway, Balbuena siguro. Pag-usapan natin, syempre bilang isang NFT influencer that time, alam natin yung mga nag-overprice na mga nagbebenta ng kung ano-ano na actually ridiculous, no? Kung familiar kayo sa Ether Rock na 1.3 million dollars na nabenta. Ano yun? Ano yung Ether Rock na yun? Isang image lang ng bato, rock na ni wala mang ka 3D, ni wala mang kalatoy-latoy na pwede mong i-download anywhere. Tapos nabenta ng 1.3 million dollars. Ridiculous, diba? Madaming mga NFT na binebenta ng mahal, milyon-milyon, libo-libo, na pwede mo lang naman i-download na wala naman ding silbi. Or ano lang, display lang or status na ako, meron akong ganitong NFT. Tapos pwede ka pang matawag na tanga kasi binili mo na ganong halaga, ganong value na image lang na pwede mo rin namang gawin, na pwede mo rin namang i-generate sa AI ngayon. Kaya lang kasi yun nasa blockchain daw, which is ngayon namulat na ako, no? Kung sanang napapakinabangan mo yun, nakakapagmina ng mga kung ano-ano, nakakapagmina ng mga token na temporarily mataas yung value, then kinabukasan wala na rin, wala nang value. Familiar na ako dyan, familiar na ako sa galawang NFT kasi. Kaya alam ko na yan, mga yan, kung bibili ka ng napakamahal na NFT na nakakapagmina ng ganitong token at yung value ng token is within 10 days lang ay ROI ka na, tapos pang third day mo pa lang ay wala ng value yung token. Ganon sa mundo ng NFT. Tama si Attorney Libayan, madami talaga ang scammer sa NFT. Natuto na ako. Actually, alam naman natin yan noon pa eh. In denial lang tayo kasi kumikita tayo. Legit yan. Pati yung mga influencers, nasan yung mga influencers ng NFT ngayon? Wala na lahat, halos. Yung mga kasama natin, wala na halos. Yung Tambay Cup kasi, no, hindi siya non-regulated good siya. At nasa bansa tayo na free market system. Pwede mong presyuhan ng sobrang taas yung isang product, non-regulated goods. Pwede mong presyuhan ng sobrang mahal, no? Basta non-regulated goods. Pwede. Well, walang sa ganong sistema, ayos lang yung ginawa ni Pio. Pero ayos sa market na usapan. Pero syempre ridiculous din naman. At the same time ridiculous, magkano mong pinagawa, magkano yung pinatong mo. Kunwari pinagawa mo lang na 1,000 ka lang, no? Tapos ibebenta mo ng 50,000. Medyo na yon, parang greed na rin yung doon, no? Pero syempre karapatan niya pa rin yun, karapatan niya magpresyo. Although kung ako yung tatanungin, maximum na siguro yung 1,000 nabibilhin ko yon, regardless may pirma niya o wala, no? Pero sa 500 nga masakit pa yung loob ko doon eh. Bili na lang ako ng mga ibang sombrero, no? Hindi sombrero, sombrero. Wala akong ibig sabihin doon, Wamos. Wala akong ibig sabihin doon. Sombrero. Biro lang 'yon. Kahit ako naman may mga pagbigkas ako na hindi perfect. So, walang perfect. So, pero at least alam niya siguro na sombrero, hindi sombrero. So, karapatan niya karapatan ni Pio na magpresyo ng ganon. Yes, meron tayong malaya din naman tayong mag-express ng ating pakiramdam, malaya din tayong sabihin na bakit ganyan, bakit ganito, sobrang OA naman ang presyo mo, exage naman, overpricing naman yan. Pwede tayong magsalita ng ganon. Pero again, niya yun, kasi nasa free market system tayo, lalong-lalo na non-regulated goods yung mga binibenta niya. Yes, siguro sa mga fans niya, no, may value yon, bibilhin. May bibilhin nila ng mahal kasi nga idol nila si Pio eh.
no, idol nila. Tapos kanya-kanya naman tayo ng idol eh. Like ako siguro bibilin ko, kung may pera din ako, no, bibilin ko yung sombrero na ginawa ni kunwari ni Eli Buendia, tapos may pirma niya. Bibilin ko siguro ng mahal yon. Sa kanya na product may pirma pa niya, pwede kong bilhin kasi idol ko siya eh. Idol ko siya, pero depende pa rin sa presyo. Baka ano naman yan, 1 million naman yan, no? Kahit may pera ako siguro, may utak din naman ako, no? Pwede kang matawag na ano eh, ng iba eh, lalo na yung mga di ma-afford, pwede kang matawag na tangengots eh. Pwede kang matawag na tanga pagka ganyan, na uy, ang tanga mo naman, no? Kagaya ko, pwede kong tawaging ano eh, pwede kong tawaging tanga yung ano eh, yung bumili ng Ether Rack eh, no? Yung Ether Rack na binili niya ng ano 1.3 million pesos, dollars pala, hindi pesos. Pero kasi ako nakikita ko diyan is pwedeng sila lang din naman yun eh. Sila lang din naman, pero may mga tao talaga din na hindi na alam kung ano yung gagawin sa mga pera nila, kaya kung ano-ano na lang mga pinagbibili. Pero again, sino ba yung bibili ng image na ganon na 1.3 million? Posible na sila lang din, no, para tumaas yung value. Like ako yung nag-develop, tapos gagawa ako ng isang wallet ko, may pera ako, itatransfer ko yung mga ano doon, itatransfer ko na hindi matatrace yung mga Ethereum ko, then bibilin ko yung sarili kong ano, ililist ko yung product ko, tapos bibilin ko. So tumaas yung value. Ngayon mababalita, makikita nila, no? Hintayin natin may makadiscover na itong rack na to ay nabenta ng ganyan. So ibabalita ngayon. Pagka naibalita, nandyan na yung hype. Uy, bumili siya ng ganito. Pwede kasing gawin ganun eh. Like ako, pwede akong gumawa ng ano ko, ng cap ko. Kunwari, yung dagdag kita cap dati, no? Yung pinagawa ko na nagastos lang ako ng tig 200 pesos, kaya pinamimigay ko lang yan eh. Tig 200 pesos. Tapos ililist ko na benta na kunwari tig 18,000 kunwari 18,000 na yun. Karapatan ko yun eh. Karapatan kong gawin ganun yung presyo. Kahit magkano pa yung ipresyo ko doon, 1 milyon, karapatan ko yun. Ngayon, karapatan nyo rin na i-bash ako dahil sa ano na yun, dahil sa presyong binigay ko. Freedom ninyo. Sabihin as long as hindi tayo lumalabag sa batas. Pwede ninyo akong tawaging ganid. Yun, pwede. Basta wag lang tayong maninira na magla-libel, ganon. Cyber libel. Ayun, pwede kong gawin yung presyo. Ngayon, ang gagawin ko, ako din ang bibili. Or kukuha ko ng bibili na kakilala ko. Bibilihin niya, bibigyan ko ng pera, uy, bilhin mo to tapos isi-ship ko kunwari. Pwedeng ganon. Pwede kang magkunwari may bumibili naman. So ngayon may bumili, mababalita yan. Ngayon magbibigay ako ng itataas ko na ang presyo. Mag-a-announce ako na magtataas na ako ng presyo. Itataas ko ulit. Ngayon yung 18,000 na nakuha kong pera dun sa bumili, kunwari ako din naman yun, dadagdagan ko ng 5,000. Sasabihin ko ngayon, tig 23,000 na. So may bibili pa rin. Sino yung bibili? Ako na naman yung bibili. Tumataas yung value dahil pinapataas ko. No, parang lang din 'yan sa sa mga token, no? Yung mga nagpapataas ng value, yung mga devs, yung mga nagpapabagsak, sila din. Kanila yung profit. Alam na natin yung kalakaran sa mga ganyan. So, yun lang yung sa akin, no? Yun yung masasabi ko. Karapatan niya yung presyo niya. Magpresyo siya ng magpresyo. Pakataas-taas pa niya. As long as may bumibili, choice naman ng buyer, wala tayong magagawa doon. Choice ng buyer eh. Although kahit magmukhang tanga pa yung kahit ako, no way. Tambay lang ako dito. Like I said, hindi ko bibilin yung ganong kamahal na sombrero dahil una hindi naman ako fanatic niya, hindi naman ako fan ni Pio eh. Siguro pwede pa kung like I said kanina, no, kung kay Eli Buendia, Rico Blanco, Chito Miranda, yung talagang mga icons na.
pwede pa. Siguro kung produkto ng mga sikat na, super sikat na artista, tapos fan pa ako, posible, bibilhin ko. Pero may limit ang presyo at depende sa financial status ko. Kung sumasakto lang ako, ba't ko bibilhin kahit kanino pagawa yan? Siyempre, di mo rin naman afford eh. Pero kung may sobra-sobra ka, na sobrang hindi ka masasaktan talaga pagka binili mo, ayos lang. Pero like I said, si Pio yan eh, hindi naman ako fan yan eh. Hindi rin niya ako hater. Hindi rin ako hater ni Pio. And I think hanggang dito na lang mga tol, no? Nag-a-alarm na yung ano ko. Hanggang dito na lang mga tol, at maraming salamat sa inyo, and sana sa susunod na manood pa kayo. At kita-kita ulit tayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat, and God bless mga tol.